Bago tayo magsimula, nanalakad muna tayo kung gawin tayo ng Panginoon sa araw na ito. Magsitayo ang lahat. Jadi pa muna ang mga ating panalangin. Bago kayo dito, pulutin muna mga kanan at ayos ng tutuan. Okay. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Ako nga pala si Jose Ferdinand. Pwede niyo ako tawagin Teacher GB o Sir GB kung saan kayo mas komportable. Mula sa ikalawang baitang class secretary, meron bang iniban sa inyong klase? Pinagagalakan po sa meeting na wala po dito sa aking klase. Mahusay. Sa ikatlong baitang naman, mayroon bang lumibon ngayong araw sa aking klase? Pinagagalakan po sa meeting na wala lumiban sa aking klase. Magaling. Ako ay nagagalak at walang lumibon ngayong araw sa aking klase. Nagbigyan niyo ng amazing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Amazing! Cut! Kung gayon, para malaman ko kung may natutunan kayo talaga sa aking na pag-aralan hapon, ako ay magtatanong, ano ba ang pag-aralan natin hapon? Sige nga, Naira. Tungkol po sa pandiwa. Magaling. Ano ba ang pandiwa? Sige nga, Jenny. Ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa panghusa dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Magaling. Ano ba? Sige nga, Erika. Binubuo ito ng salitang ugat ng mga tanda. Mahusay, ibusan yung mga naintindihan ng ating aralin kahapon. Bago ang lahat class, mayroon ang magandang aktibidad na nais kong sagutan ninyo. Ito ay magbibigay sa inyo ng kaalaman para sa ating bagong aralin ngayong araw. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Mula sa ikatlong pangkate sa ikatlong baitang, ano ang pangalan ng inyong paaralan? Sige nga, Erika. Sir, Pulo Elementary School. Mahusay. Ano naman ang gamitan mo sa pag-aaral? Sige nga, Mikaela. Sir, lapis, notebook, papel, bullet, at kalkulator. Mahusay. Mula naman sa ikalawang baitang, sino ang matagal ng kaibigan? Sige nga, Jamie. Sir, si Roland, si Ruel, si Julie, Lia, at si Joseph. Wow, ang dami ng kaibigan, Jamie. At sa huli, saan ka bumibili ng pagkain tuwing recess? Sige nga, Erika. Sa kantin po. Mahusay. Mayroon din ako dito ang ginatang mahilig kwento mga bata. Handa na bang makinig at matuto? Opo! Ang pabalat ito ay ang kakaibang kaarawan. Si Marga ay iniwang ng kanyang isang kaarawan. Isinilang siya noong January 1, 2013. Kakaibang selebrasyon ang ginawa niya at kanyang mga magulang. Dahil sa halip na paghanda ng pagkain na nakasanayan, namigay sila ng kanyang handa tulad ng spaghetti, pansit, tinapay, juice, at sinamahan pa ng alcohol sa mga sundalo nagsisilbing bantay sa kanilang komunidad. Kaya naman sa tuwa ng kanyang nanay at tatay, binigyan nila si Marga ng paborito nitong aso bilang regalo sa kanilang anak. Mas, sino ang batang tinutukoy sa may kwento? Sige nga, Shaira. Si Marga po, sir. Mahusay si Marga ang
Mahusay. Alcohol ang binibigay ni Ezra. Saan naman nila ito pinamigay? Sige nga, Lorraine. Sa kanilang komunidad po. Mahusay. Pinamigay ni Marta ang alcohol sa kanilang komunidad. Ano ang regalo sa kanya na kanyang magulang? Sige nga, Jenny. Aso po, sir. Mahusay. Aso. Ano naman ang masasabi niyo sa mga salitang ito? Sige nga, Erika. Mga pangalan po, sir. Mahusay. Tumpak. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa tao, bagay, hayop, pangyayari, o lugar. Ano naman ang kaugaliang pinamalas ni Marga? Sige nga, Shaya. Mapagbigay po, sir. Tama! Pinakita ni Marga ang pagiging mapagbigay sa kabila ng kanyang kabataan. Magandang kaugalian nito, mga bata. Lalo na sa panahon ngayon, o sa panahon natin ngayon, na maraming nangangailangan. May idea na ba kayo ngayon sa ating aralin? Opo. Opo, mahusay. Ano ito? Sige nga, Mikaela. Mga pangalan po, sir. Mahusay. Mahusay, mga bata. Ngayon naman, basahin niyo mga ating gagawin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na gagamit ang pangalan sa pagsalaysay at pangungusap tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Ngayon naman, lumako na tayo ngayon sa ating bagong aralin. At ang ating aralin ngayong araw ay ang paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay at pangungusap. Bago ang lahat, ano nga ba ang pangalan? Okay. Ang pangalan ay ang salitang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ibig sabihin nito, class, kapag pinag-uusapan natin ang pangalan, ang mga nakikita at narinig natin sa paligid ay nilalagay natin ng pangalan. Ano nga ulit ang pangalan, class? Sige nga, Shaira. Ang pangalan po ay ang salitang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Mahusay. Ito ang mga halimbawa ng pangalan. Halimbawa ng pangalan sa tao, anak, tatay, guro, at bata. Halimbawa naman ng pangalan sa bagay, lapis, kotse, at bangko. Tama ba bangko? Halimbawa naman ng pangalan sa hayop, aso, ibon, at kalabaw. Halimbawa naman ng lugar sa pangalan, bataan, paaralan, bukid, at sa pangyayari naman, kaarawan, Pasko, at bagong taon. Naintindihan ba, class? Opo. Okay, ginagamit din ang pangalan sa pagsasalaysay at pangungusap. Bago ang lahat, ano nga ba ang pagsasalaysay? Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag. Ito ay may layuning ikwento ang mga pangyayari sa paraang kasalita o kasulat. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay naghahanda para sa kanilang pagsusulit. At ang pangungusap naman ay isang salita o pangkat ng salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Mayroon din dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pantangi at pambalana. Basahin niyo nga kung ano ang pantangi. Pantangi ang tawag sa ngalan tumutukoy sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking
Sir Hector Villanueva at iba. Basahin niyo nga ang ngalan ng po. University of St. Lasal, San Fernando Cathedral, Hospital ng Maynila. Sa ngalan naman ng hayop. Husky, Himalaya, Philippine Eagle. Sa ngalan naman ng bagay. HB Pencil, Bell, Bowie. Mahusay. Ito ang mga halimbawa ng pantani. Ito naman ang isa pang uri ng panggalan. Pambalanan. Ano ba ang pambalanan? Basahin ng mga klas. Pambalana. Tawag sa pangalanan ng tao, hayop, bagay at pangyayari. At ito naman ay nagsisimula sa maliit na titik. Okay. Kapag ang pangalan ay pangkalahatan, ito ay pambalanan. Ito naman ang halimbawa ng isang pambalanan. Sa ngalan ng tao, guro, tatay, at kapatid. Sa pangalan pambalanan naman ng buo, paaralan, simbahan, at ospital. Sa ngalan naman ng hayop, aso, pusa, at ibon. Sa ngalan naman ng bagay, lapis, computer, at cellphone. Ito ang mga halimbawa ng mga pangalan pambalanan. Ito naman ang halimbawa sa pangungusap. Ay Tonton ay isang halimbawa ng pangalan ng habo. Mahilig silang gumamit gamit ang lapis. At ang pangalan ng lapis naman ay ang bagay. Mahusay. Parehas silang nag-aalaga ng aso sa bahay. Ang salitang aso ay isang Hayop. magaling. Ang aso ay isang pangalan ng hayop. Noong hapon ay nakita sila sa parke. At ang parke naman ay isang mahusay lugar. Inibitahan ni Marga si Tonton para sa kanyang kaarawan. Ang kaarawan ay isang Pangyayari. magaling. Ito ay isang halimbawa ng pangalan ng pangyayari. Pansinin natin ngayon class ang pangalan ng pagpapahayag sa pagsasalaysay. Basahin niyo mga class. Sina Freddy at Tonton ay matalik na magkaibigan. Mahilig sila gumuhit gamit ang lapis. Pareho silang nag-aalaga ng pusa sa bahay. Noong hapon, nakita sila sa parke. Inimbitahan ni Freddy si Tonton para sa kanyang kaarawan. Mahusay class. Naintindihan ba mga bata? Opo! Para sa ulang gawain, kumuha ng lapis at papel at sagutin ang mga panuto. Pagtanggalin ang pangalang pambalanan na nasa hanay A sa pangalang pantangin na nasa hanay B. Naintindihan ba class? Opo! Meron lamang kayo 5 minuto para sagutin ang unang gawain. Ngayon na ba mga bata? Opo! At ito ay atin ang iwasto. Para sa salitang ina, ano ang pagtangin na nakita nyo sa hanay B? Sige nga, Shaina. Ayun na po. Alin nena, mahusay. Sa kainan naman, anong pangalan ng tangin ang nakikita nyo sa hanay B? Sige nga, Jenny. Jollibee, Carinderia. Mahusay. Jollibee, Carinderia. At sa Paris naman, ano ang pangalan ng tangin na nakikita nyo sa hanay B? Sige nga, Micaela. Di na siya. Mahusay. At sa simbahan naman, ano pangalan ng tangin ang nakikita nyo sa hanay B? Sige nga, Erika. San Pedro Cathedral. Mahusay. At sa uli, ang probinsya. Anong pangalan ng tangin ang nakikita nyo sa hanay B? Sige nga, Lori. Davao del Norte. Mahusay. Davao del Norte.
Sino ang nakakuha ng 5 puntos? 4, 3, 2, 1. Mahusay. Ngayon naman class, ito ba yung igrupo? Para sa ikatlong baitang, ito ang unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Paano ito? Sumulat ng pangusap na pasalaysay ayon sa larawan. Para sa unang pangkat, ito ang larawang inyong gagamitin para makabuo ng isang pasalaysay. At sa ikalawang pangkat naman, ito ang inyong larawan na gagamitin para makabuo ng isang pasalaysay. At para sa ikalawang baitang naman, ito ang unang grupo at ang ikalawang grupo. Next. Ang unang pangkat ay magbigay o bumuo ng 5 pangalan pambarana sa pangungusap. At ang ikalawang pangkat naman, magbigay o bumuo ng 5 pangalan pantangi sa pangungusap. Naiintindihan ba, class? Okay, meron lang kayo ng mga 10 minuto para gawin itong aktibidad na ito. Tapos na ba ang lahat, class? Okay. Ninyo itong basahin sa harapan at ang mauna ay ang ikatlong baitang. At ang unang pangkat, ang unang magsasalita sa harapan. Para sa unang pangkat, tuwang-tuwa ang kapatid na sina Tintin at Gab-Gab sa bola na kanilang natanggap bilang regalo ng kanilang magulang sa kanilang kaarawan. Masayang naglalaro ang magkapatid sa Mahusay, bigyan nyo nga ng palakpak ang unang pangkat. At ang ikalawang pangkat naman. Masayang tinuturoan ni Teacher Leia si Totoy sa kanilang sariling paaralan sa pagpalak sa kanilang paaralan. Labis ang ginamit ng Totoy dahil dito siya mas komportable. Mahusay. Bigyan nyo naman ng palakpak ang ikalawang pangkat. At para sa ikalawang baitang naman, ang unang pangkat. Sa unang pangkat, ang aking guro ay galing. Kapag mahalang ng magulang, akin ang laruan na ito, pabili ako ng lobo, pakiabot ko ang ulan. Mahusay. Palakpakan nyo mga unang pangkat. Para sa ikalawang pangkat naman. Si Binang Reyes ay mahusay magturo. Pangalawa, maasahang hardinero si Magdibo. Pangatlo, ang mga kwento ni Lola Basyang ay maganda. Pang-apat, umuwi ako sa Laguna kahapon. At panglima, ako ay natitira sa Pilipinas. Okay. Bigyan nyo naman ng palakpak ang ikalawang pangkat. At ngayon naman, class, para sa lahat, bigyan nyo naman ng amazing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, amazing! Ngayon naman, class, ilabas ninyo ang inyong sagot ng papel at magkakaroon tayo ng individual na gawain. Paano ito? Basahin mo mga paano ito. Iguhit ang ilog sa kahon kung ang pangalan ng tinutukoy ay pambarana at Darwin kung ito ay pagtama. Naiintindihan ba, guys? Opo! Okay, maaari na kayong sagot. Meron lamang kayo 3 minuto para sagutan ang individual na gawain. Tapos na ba mga bata? Opo! Kung gano'n, ito na ay ating iwasto. Para sa bunso, ano ang sagot? Sige nga, Jenny. Bilog po! Mahusay, ito. At para sa Pilipinas naman, sige nga, Miteka. Bitwin po! Between, mahusay. At sa paaralan naman, sige nga, Shaira. Bilog ko. Bilog. At sa farmer o market naman, sige nga, Lorraine. Bitwin po! Between, mahusay.
para sa Binibining Emily R. Santos, ito ba ay below o stars? Sige nga, Erica. Mahusay. Ito ay liquid. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Mahusay. 4, 3, 1. Okay, class. Nakatulong ba ang paggamit ng pangalan sa ating tahanan? Opo, sir. Magaling. Magaling. Magbigay nga ng pangalan sa inyong tahanan o sa inyong komunidad. Sige nga, Jenny. Sir, sinanan, damit, aso, at simbahan. Mahusay. Ano pa? Sige nga, Micaela. Tatay, papel, ibon, at hospital, sir. Magaling. Ngayon na mabigyan nyo ng amazing love ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Amazing! Ngayon naman kung malaman ko kung talagang natutunan kayo ngayong araw sa aking aralin, ako ay magtatanong. Ano ang napag-aralan natin ngayong araw? Sige nga, Shaira. Tungkol po sa pangalan. Mahusay. Ano ba ang pangalan? Sige nga, Lorraine. Sir, pangalan ng tao sa salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Mahusay. Pangalan ng tawag sa salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Ano naman ang dalawang uri ng pangalan? Sige nga, Jenny. Pantangi at pambalan. Mahusay ang tangi at pambala na ang dalawang uri ng pangalan. Ano naman ang pangtangi? Sige nga, Micaela. Ang pangtangi ang tawag sa pangalan tumutukoy sa tiyak o particular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Mahusay. Ano naman ang pambala na? Sige nga, Erica. Pambalan na ang tawag sa panghalatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Tama ang pambala na tawag sa pangkalhatang ngalan ng hayop, tao, bagay, o pangyayari. Ngayon naman, class, lubusan nyo ang naintindihan ang ating aralin ngayong araw. At ngayon naman, dyan mag-akbang tayo ng maikling pagsusulit. At para sa ikalawang baita, basahin mo na ang panito. Unahan pagka upang buo ang among usasa. At sa ikatlong baita naman, basahin mo na ang panito. Unahan ang angkop na pangalan ng bawat patla upang buo ang talata. Piligin sa kahon ng iyong sagot. Okay. Meron lang may 3 minuto para sagutan ang ating pagsusulit. Naintindihan ba mga bata? Oo. Hindi, maaari na kayong magsimula. Okay. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon naman, ipasa nito sa ekratan at aking itong iwawasto. Okay. Bago tayo magtapos, kunin niyo ang inyong kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Basahin niyo ang panuto. Pumili ng 5 pangalan mula sa listahan. Gamitin ang mga ito sa pangungusap na magsasabi ng iyong sarili karanasan. Maliwanag ba mga bata? Opo. Mabuti. Tumayo ang lahat at magpa